Kayo? Makibukas po kayo sa Matthew 10:32 up to 33. Ano ho? Sabi ho rito, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. 33. But whoever disown me before men, I will disown him before my Father in heaven. Sabi ho sa Tagalog, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Tayo ay sandaling pumikit. Ama naming Diyos, huwag nawang mangyari sa amin o huwag nawang dumating sa punto ng aming buhay na ikaw ay aming talikuran. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, kung ito ay aming gagawin, ikahihiya mo rin kami o tatalikuran mo rin kami sa harapan ng Ama doon sa langit. Kaya po, O Diyos, isa't isa sa amin ay umunawa ng nais mo, Panginoon, sapagkat ang bottom line ng sinasabi mo rito, O Diyos, ay huwag ka naming ikahiya na ibahagi sa iba. Sapagkat kung kami mismo ay mahihiya na ikaw ay ibahagi, paano namin ikaw mapaglilingkuran sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita? Kaya po sa umagang ito, ipaunawa mo sa isa't isa sa amin na napakahalaga na hindi namin ikahiya ang pagbabahagi ng iyong salita upang hindi mo rin kami ikahiya sa harapan ng aming Ama. Ganon din, O Diyos, loobin mo na sa bawat pagbabahagi namin ng iyong salita ay mayroong mga anak mo na kami ay matagpuan na wala pa sa iyong kawan. Upang ng ganon, ito po'y maihain namin sa iyong paanan. Sa pangalan ni Jesus, samahan mo kami sa umagang ito sa pagbubulay namin ng iyong salita. Ito po, Ama, ang aming dalangin ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at makakaupo na po tayo. Our topic for today, listen carefully. Sabi ho rito, who acknowledge Jesus, acknowledge Him. Ang sino man daw hong tatanggap kay Jesus, ay tatanggapin niya. Tanong, taas nga ho rito ang kamay ng tumanggap na kay Jesus. Ayan. So, meaning to say, ito po ay hindi lang sa ating sinasabi ng ating Diyos. Dahil gusto ko pong tapusin ang taong 2020 na maipaunawa po sa isa't isa sa atin na napakahalaga po na hindi lamang tayo ang mauupo sa bangko na iyan. Amin po ba? Mas masaya po tayong lahat kung kayo po o tayo po ay magpapagiba nitong pader na ito. Bakit? Dahil tayo po ay dumarami na. Amen? At ako rin po ay nais ko rin pong tayo ay dumami. Bakit? Sabi po, many people nowadays was denying or denying Christ as their own God and Savior. Tandaan po ninyo ito, mga anak, marami pong tao sa ngayon ay hindi tanggap si Jesus bilang Diyos. Tanggap po na si Jesus ay Diyos, pero ayaw nilang tanggapin bilang sariling Diyos at tagapagligtas. At papaano po nila ito tatanggapin? Ito po ay sa pamamagitan, ituro mo ang iyong sarili. Sige nga po, turo natin ang ating sarili. Yan. Tatanggap po ang mga taong yan sa pamamagitan ninyo. Amen? Bago ko po ituloy ito, sino po rito ang may kapitbahay na hindi pa born again? Sige nga po, taas ang kamay. Ayan. So, tayo po'y tinakausap ngayon ng ating Panginoon at sinasabing pananagutan natin sila. Sino naman po dito ang may kasama sa trabaho na hindi pa born again? Taas ang kamay. Ayan. Marami, Kaya ho, mga anak, sasabihin ko po sa inyo, hindi po sila makakakilala kay Jesus kung hindi natin intentional
nalalapitan sila para ibahagi si Jesus. At kahit sumapit pa po ang 20 taon, kung hindi po tayo intensyon nakikilos para ibahagi ang salita ng Diyos, ay tayo pa rin ang magkikita-kita. Naunawaan po ba ninyo yun? At titiyakin ko po sa inyo, matapos man, mabago man ang lahat ng taon, kung hindi po tayo kikilos, wala po tayong makakamtan na award doon sa langit. Ang award po na tatanggapin lang natin ay award ng pagiging born again. Amen po ba? Kaya po lahat ay ginagawa natin para tayo ay mahasa, sapagkat dapat po nating lakaran ng sinabi ng Matthew 28 verse 20. Ano ang sabi? Humayo kayo, turuan ninyo ang lahat ng bansa at gawin ninyong mga alagad ko. Ito po ang kalimitan na hindi natin maunawaan at ng maraming iglesia, kaya po nananatiling ang bilang nila ay iilan. At kaya po nagkakaroon ng suliranin, hindi dahil gawa ng Diyos. Gawa din po natin. Bakit? Hindi po tayo mamatured o namamatured man tayo doon sa edad spiritually. Pero yung tunay na maturity bilang Kristiyano ay hindi po natin maabot because ayaw po natin. Sabi po ni Zacarias, chapter 4, verse 6, sabi ng Diyos, gusto ko ng aking bayan ay aking paunlarin, subalit nananatiling matigas ang kanilang ulo. Mangyayari po ito sa atin, mga anak, kung tayo po ay mananatiling nasisiyahan na ang nakikita natin ay tayo-tayo lang. Amen? Pero kung tayo po ay susunod, hindi sa sinasabi ko, kundi sa sinasabi ng Biblia, tayo po ay makapag-aakay ng maraming kaluluwa. Amen? Si Rian po nung isang linggo ay naandoon kami. Saturday ata yung Rian, Sabi ko doon sa tinulungan nating bata na may katarak. Sabi ko, dalo kayo. Pagkatapos ko magsabi ng dalo kayo, sinigundahan ni Rian, ang amin pong service ay every Sunday 9 a.m. Punta po kayo roon. Bata po iyan, pero nandoon sa isip niya na ang mag-akay sa Panginoon ay magandang gawain. Ang sinasabi ko po dito ay yung ginawa ni Rian. Marami pa pong hindi Kristiyano rito. Every Saturday po gusto ko po sana na kaming mag-asawa ay nag-i-evangelize. At sana po ay iba rin yung nagpa-follow up. Kaya lamang po kami pa rin na nagpa-follow up, kaya hindi ho namin magawa ang mag-ebanghelyo. Kaya po sana mga anak, tayo po ay dire-diretso. Bakit? Sapagkat pakinggan po ninyo ang ating pag-aaralan. Sabi ho rito, Roma number 1, share the goodness of God. Share the goodness of God. Ang tanong ay bakit kailangang ibahagi ang kabutihan ng Diyos? Ang sasagot po ay ang ating pinag-aaralan, letter A. Bakit kailangan? Sabi, dahil tayo ho'y nakasusunod kung ibabahagi natin ang kanyang kabutihan. Ito po yung letter A. Obey to His command and be blessed. Kapag sinunod daw po natin ang kanyang kagustuhan na ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ikaw kapatid o ikaw anak ay pagpapalain. Sundin natin ang utos niya at may pagpapala. Totoo ho ba yun? Totoo ho. Sabi ho ng Bible in Deuteronomy chapter 4 verse 40, keep His decrees and command which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you, and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time. Ganda, Live long. Saan daw? Doon sa lupang ibibigay sa iyo ng Diyos. Naibigay na ho ba? Yes. Yung iyong tinatahanan
ngayon. Sabi ho ng Tagalog, kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ganon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo. Ganda, ano ho? At ang lahing susunod sa inyo. Sino ho iyon? Yan po ang sinasabi. Sa ganon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo. Ano raw hong gagawin? Ang sikreto, ibabahagi lang the goodness of God. Ano po ang goodness of God? Yung tayo po ay nakasisigurado dito pa lang sa lupa ay mayroon na tayong buhay na walang hanggan. At yan po ang pinakamaganda na ibahagi natin sa iba. Ano ang dahilan? Upang makasunod tayo at tayo ay pagpalain. Sa ganon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo. Ano raw mangyayari sa lahi natin? Magtatagal kayo habang panahon. Saan? Sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. The only secret to be blessed is no other than to share the goodness of God. Whom? To everyone. Ano ho? That did not know who Jesus is in their own lives. Yan po mga anak. Ang dahilan bakit kailangan i-share ang kabutihan ng Diyos. At sinabi ko kanina, para hindi po tayo managot sa Diyos. At hindi lang po tayo. Di ho ba kapag tayo'y kumakain ng adobo, araw-araw, hindi ho ba nakakasawa? At meron pang masamang epekto. Ano ho iyon? High blood. Ano? Ganon din po kung tayo pa rin ang magkikita every Sunday. Mas mainam po, tumulad tayo sa Acts. Ikinagagalak po nila ang bawat araw dahil everyday, sabi ng Acts. Ano ho, ilan ang idinadagdag? 3,000. Eh yun ho bang requirement sa atin? Hindi naman. Requirements lang sa atin ng Diyos, tigi-tigi sa lang. Ilan ho tayo ngayon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ano ho? Times 2, 28. Yun ho ay sabihin na natin sa loob ng isang buwan ay tigi-tigi sa lang tayo. Mabigat ho ba yun? Ilan ho ang dadagdag sa loob ng isang taon? 14 times 12. Marami ho ba yun? Oo naman. Bakit? Sabi ng Diyos sa Biblia, isang kaluluwa na magbalik loob sa Diyos. Laksa-laksang anghel na nagkakatuwa sa langit. Ayun pa kaya? 14 times 12, 8, 2, 28, 4, 1, 1,128. Ano ho? Marami ho ba yun? Marami na yun. At tandaan po ninyo, tayo po ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Ang nais po ng Diyos sa atin ay obey. Ano daw i-obey? His. Ano yun? Command. Ano ho? Yun daw ho ang nais ng Diyos. Sundin natin ang kanyang iniuutos at tayo ho'y kanyang pagpapalain. Ano ho? Letter B. Bakit daw kailangan ibahagi ang goodness ng Lord? B. Do the will of the Lord and let know all of all He is only God. Ganda? Ano? Gawin natin ang kanyang kalooban upang maunawaan ng lahat na siya lang ang Diyos at wala ng iba. Tanong, sino ho ba ang ating Diyos? Sabi ho rito sa Isaiah 45 verse 5 and 6, sabi ho ng 5, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. Napakabuti ng Diyos. Ano ho? Verse 6, sabi niya, so that from the rising of the sun to the place of it setting, men may know there is none besides me. Sabi ni Lord,
I am the Lord, and there is no other. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya ho natin ibabahagi ang goodness ng Lord. Bakit? Sa panahon po natin ngayon, kahit po dito, kapag ka po kami nagpa-follow up, naiikot namin yan, naglalakad, naglalakad na lang po kami at yung isa naming matandang kasama, ay gusto na ma-exercise. Kaya sabi ko, magsa-tricycle pa tayo? Hindi na raw, lakad na lang. Nakakakita po ako ng mga images. Ano po ang ibig sabihin nito? Ba't natin ibabahagi ang goodness ni Lord? Para makilala nilang may iisa lamang Diyos. At hindi yung kanilang kinamulatan na atin din kinamulatan. Amen? At tayo'y hinango doon ng Panginoon para tayo ay pagpalain. Kaya sabi ng verse 5 sa Tagalog, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Anong gagawin ng Diyos sa atin? Kung gusto natin siyang sundin, ito ang gagawin niya, palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ang tanong, baka naman po meron pang hindi rito nakakakilala sa Diyos. Sino po ba ang Diyos sa buhay natin? At kung siya ang ating tagapagligtas, kailangan bang maunawaan ito ng iba? Yes, para po mawala ang maraming sinasamba ng marami rito. At alam natin kung hindi nila kikilalanin si Kristo, saan ang kanilang punta? Sa impyerno. Matitiis po ba natin yun? Pananagutan po natin. Bakit? Dito tayo inilagay ng Diyos. Para tayo maging ilaw at asin. Marami pa ho kayong mga kaibigan, kapitbahay. Kung hindi man po dumalo ngayon, huwag po ninyong tigilan. Inyo pong kulitin. Kaya sabi niya, ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang sa kanluran at makikilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. From the east to the west. Ginawa ng Diyos ito para ipakilala natin sa maraming taga rito na walang ibang Diyos. At hindi po mangyayari yon kung sila ay basta lang natin babatiin. Pwede po siguro yon 2 times, 3 times. Pag medyo kabites na natin, pwede na ho natin ibahagi si Christ. Amen po ba roon? Kaya po mga anak, pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos. Ikatlo, why we share the goodness of God, see? Ito raw ang dahilan. Our God, the only Redeemer. Yan ho ang dahilan. Ang Diyos lang ang tanging tagapagligtas. At wala nang iba. Sasabihin lang po natin kung tayo estudyante sa kaklase natin. Sasabihin lang po natin sa kapitbahay natin. Kasama sa trabaho na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas at hindi ang mabubuting gawa. Isaiah chapter 63 verse 16 sabi po, but you are our Father, though Abraham does not know us or Israel acknowledge us. You, O Lord, are our Father, our Redeemer, from all is your name. Amen? Sa Tagalog, kung walang nagawa sa amin si Jacob at si Abraham, ikaw lamang Yahweh ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. Kaya ho walang iba. Kung siya ho ang ating Redeemer, siya din po ang Redeemer ng bawat isa. Ang araw po ay lumilipas at hindi po na ibabalik. At yung mga kasama ninyo sa trabaho, kung pababayaan po natin na sila'y magpapatuloy lamang sa ginagawa nila, mawawalan po ng kabuluhan ang paglalagay sa atin ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya po tayo ay kumilos na. Amen? Tayo po ay magkaroon na ng compassion sapagkat ang Diyos po ay tunay na nag-aalala sa kalalagayan ng ating mga kapitbahay. Although may pandemic,
Pero hindi po ito ginawang hadlang ng Diyos. Bakit? Sapagkat mas mainam nga po dahil sila'y nasa loob ng tahanan. Ano ho? Yan po ang dahilan bakit dapat ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Roman number 2, share Jesus Christ as Lord and Savior. Ano ho? Sabi ho, bakit kailangan ibahagi si Jesus as Lord and Savior? Una, ay ito po ang dahilan to save who accept. Para po maligtas ang sino mang tatanggap sa Kanya, kagaya mo, kagaya ko, kagaya ng maraming Kristiyano. Alam po ninyo, kahit ilang panahon pa po akong mag-team ng evangelism, ano ho, kaya ipinasya ko po ito sapagkat alam po natin si Jesus ay ipinanganak na. At napakahalaga po na ito ay isa sa bunga ng kanyang pagkasilang. Ang maintindihan po natin na pagkatapos niyang isilang at bumalik doon sa Ama, ay gampanan natin ang ipinatatrabaho niya sa atin. Ano yun? Ang hanapin natin ang mga tupang wala pa sa kanyang kawan. Sabi ng John 10:46, ano ho? Marami pang tupa si Jesus na wala pa sa kanyang kawan. At tayo po ang inaatasan sapagkat ibinahagi sa atin ni Jesus, siya ang ating tagapagligtas. At hindi po rito nagtatapos ang ating pagtanggap sa Kanya. Kaya ho, Roman number 2, share Jesus Christ as Lord and Savior. Para raho ng ganoon, una, to save who accept. Upang maligtas ang sino mang tatanggap. Sabi ho ng Revelasyon 3:10, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from our oath trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Ganda, ano? Sabi sa Tagalog, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito po ay conditionally. Kung patuloy po tayong susunod ayon sa kalooban ng Diyos. At kung tayo po ay susunod, natural po na tayo po ay iingatan ng ating Panginoon sa anumang pagsubok. Kung hindi man sila makaunawa ngayon, that is pagsubok. Kung kukulitin natin sila, darating po ang panahon na maging sila man ay iingatan din ng Diyos tulad natin. Amen? Bakit? Tignan nga po ang inyong katabi. Sabihin mo, kapatid, natututo ka ba? Nahahamon ka na ba? Kaya ho mga anak, mababaliwala po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa loob ng bahay panambahang ito kung hindi po tayo magbubunga. At ang sabi po ng Juan chapter 15 verse 16-17, ang hindi namumungang sanga ay pinuputol nino ng Diyos at itinatapon sa labas ng bayan. Nawa po'y hindi tayo maitapon. Kasi po ang mga Kristiyano, since when I was accept Lord Jesus as our Lord and Savior, ito po ang aking obserbasyon. Sila po ay nananatili na taga-upo na lamang. Sila po ay nananatili na sila ay ligtas. Nagampanan na po natin ang unang bahagi. Ang siya ay tanggapin. Subalit ang pangalawang bahagi ay hindi pa. Ang siya ay ibahagi. Amen? Kaya ho ang sabi rito, nagtiyaga tayo sa lahat ng iniutos sa atin ng Diyos, kaya tayo iingatan naman sa panahon ng pagsubok. Anong dapat natin ikatakot kung ito ang sinisigurado sa atin ng Diyos? Marami hong testing, pero tandaan ninyo, hindi dapat maging hadlang para ibahagi si Jesus as Lord and Savior. Ikalawa, sabi ho rito, bakit kailangan ibahagi si Jesus as Lord and Savior? Ito ho ang dapat. Pangalawa, to repent the sinners. Kaya ho dapat siyang ibahagi as Lord and Savior
para magsisi ang mga makasalanan. Eh paano ho sila magsisisi kung hindi natin sasabihin? Paano ho sila makakaunawa kung hindi ho tayo magsasalita? Sabi ho ng Roma 10:17, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagbubukas ng pananampalataya sa tao. Kaya nga po sabi ng Salmo 32:5, sabi ho rito, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na ililihim, ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Tayo po ay nakaganap na nito. Subalit yung ating mga kapitbahay ay hindi pa. Yung ating mga kasama sa trabaho, huwag po nating intayin na sila po ay mabagot na sa pakikisama sa atin na wala tayong hakbang na ginagawa. Ngayon na po ang tamang panahon. Sabi ho ng Biblia, hinog na ang anihin, kailangan ng anihin. Kaya ho kapag ipinahagi nyo sa kanila ang salita ng Diyos, titiyakin ko po sa inyo, magugulat kayo sa gagawin ng Panginoon. Bakit? Panahon na po. Dahil wala na pong makapagsabi, kahit na po ang matataas nating leader ngayon sa ating komunidad, hindi po nila masabi what will happen in the next year. Kaya po, kailangan na nating magmadali. Ibahagi si Kristo. Anong dahilan? To repent the sinners. Para sila ay tumalikod na sa kanilang kasalanan kagaya natin. At magkasayahan tayo kasama ang Panginoon at matuwa sa ating ang laksa-laksang anghel dahil tayo'y nakapagligtas ng maraming kaluluwa. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ho ng Salmo 91:14, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. Sino ho sila? Yung mababahaginan natin ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Ay papaano po nila kikilalanin ng Diyos at papaano sila iingatan ng Diyos kung hindi nga po tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Ako po'y maniniwalang naging sincere kayo sa pakikinig ngayon kapag sa susunod na taon ay mayroon kayong bunga. Amen? Nakasama ninyo ritong uupo at habang ako'y nagsasalita ay ipinauunawa ninyo sa kanila ang salita ng Diyos na hindi nyo ako sasabayan. Nagkakaunawaan po ba tayo? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kaya po kung gusto nyo ang kaibigan ninyo ngayon na itinuturing ninyong inyong matalik na kaibigan ay hindi paligtas at gusto nyong kalingain ng Diyos, ito na po ang panahon para bahagi ang salita ng Diyos. Amen? Sabi po, dito po tayo magtatapos, letter C. Bakit kailangan ibahagi si Jesus as Lord and Savior? Ikatlo, sabi, to teach how to follow to God. Para daw ho maturuan natin sila na sumunod sa ating Panginoon. Bakit? Marami pa ba sila? Marami pa po. At yan po ang tawag dyan ay ginagawang sinasabi nila only diversion. Ay napakapangit na diversyon. Yan hong diversyon, ang ibig sabihin sa Tagalog ay libangan. Ay napakapangit. At hindi naman ho gaganda ito kung magsasawalang kibo tayo. Kaya ho sabi ng Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Turuan natin sila.
Ano ho? Sama-sama tayo every Saturday. Mas maganda ho na may nagpa-follow up at may nag-i-evangelize. Sapagkat kung puro ho tayo follow up, ano ho, wala hong maiibanghelyohan. Kaya ho dapat mabaak. May nag-i-ebanghelyo, mayroong nag-i-evangelize. Ay pareho. May nag-i-ebanghelyo at may nagpa-follow up. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ano ho? Kaya po tayo'y pinagkaisa ng Diyos. Sa katotohanan, tayo po ay inililid niya ayon sa kanyang kalooban. Ano po iyon? Sundin ang kanyang kalooban. Ano po iyon? Mag-ebanghelyo. Amen? Sapagkat hindi po natin sila maililigtas kung tayo po'y mananatili sa ating kaisipan o sa ating katuwiran na tayo-tayo na lang. Amen po ba? Uulitin ko po, tumagal man ang napakahabang panahon, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mas malaki dito kung tayo ay masisiyahan tayo lang. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon na tayo ho ay laging magsaisip, at tayong lahat ay tumayo. Bago po tayo magwakas, gusto ko pong sabay-sabay nating basahin yang nasa monitor natin. Pagbilang ko po ng 3, babasahin po natin sabay-sabay ito. Amen? So, nakatuon na ho ba kayo sa ating monitor? 1, 2, 3, go! All the believers have the direct order to God to evangelize the world so that we may follow Him with a sincere heart. Tayo po ay manalangin bago natin awitan ang ating Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po. Kami kinumang mo, Diyos. Sa kabila na kami hindi karapat-dapat, pero iyong minarapat at kumilala sa iyo, hindi ayon sa aming kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Kaya po, Amang Diyos na makapangyarihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ilagay mo sa aming puso at isipan ang aming napag-aralan ngayon na kami ay iyong inuutusan para gawin ang iyong kalooban na ibahagi ka bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, huwag mong pahintulutan ito'y basta lamang narinig, basta lamang namin natutunan, kundi ito ay loobin mong maiapply ng bawat isa sa kanilang mga buhay na ibahagi si Kristo bilang sariling Diyos ang tagapagligtas sa mga taong wala pang ginagawang pagkilala kay Jesus. Samahan mo kami, Ama, maging ang lahat ng mga panonood nito ng mga Kristiyano ay iyong antigin ang kanilang damdamin to share the gospel. At nang sa ganon, kami, Panginoon, ay nakasusunod ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang lahat ng nakapakinig nito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.